Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyan, launa sa isa hapon. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, tubisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinul-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang katalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sang ila kinaadman, sa ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sport Zone. Mga kabiyanin, sa naman ka Sabado para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabanan, may bisita kita karon, no? Di sa aton nga pagpangalagad, kaupod naton via phone patch. Ini may kang tanan sa ginahiwat sa karon nga second Edwin Caro Laruan Memorial Football Festival. Kabiyanan, hindi lang ini basta-basta isa ka football tournament, kundi isa man ka tribute para kay Sir Edwin Caro Laruan, anay CPU Sports Director, kag broadcast journalist, kang iya passion kag commitment sa football, nagahatag inspirasyon sa madamo nga football players, kag pati man sa mga fans ng football. Makaupo naton karon diri mga kabyanan ang iyang wife, iyang asawa si Ma'am Claire Laruan. Gusto naton, no? Ang mga hampang nami ni kay hindi lang lalaki, may babae man nga kategory. Ang tournament ginahiwat sa CPU Central Philippine University Football Field. Umaling kahapon, tubtub subong adlaw. Samtang sa mga balita pa naton nga patpaton subong. Samtang sa mga balita nga patpaton naton subong nga hapon, magabalik sa boxing ring, ha? Magabalik sa boxing ring si People's Champ Manny Pacquiao, magasambuwa kontra kay Mario Barrios. Ang hampang nila natalana sa Hulyo 19. So ang dugang nga detalye sinapat pato na to diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang si Pinay tennis sensation Alexandra Yala kag American Grand Slam champion Coco Gauff na eliminate sa quarterfinals ang Italian Open Women's Doubles. Samtang ang Gilas Pilipinas sa basketball naman kita has been drawn into a challenging group. Kaupod ang Australia, New Zealand, kag Guam sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Bawbulubugat, no? Australia, New Zealand na lutos na ini. Galing nalutos naton ini ang Team New Zealand sang time nga ara pa si Kai Soto, tisubong ga pa ayo pa si Kai sang iyang balda.
Pero matamat makabalik na ni si Kai. Samtang sa ibang paginaton nga balita mga kabyanan, kadto kita sa NBA playoffs, mga kabyanan, sa 30 tanan ka teams. 5 na lang ang nabilin nga nagahampang pa sa karon sa playoffs. Sa Western Conference, ang Minnesota Timberwolves eliminate ng Golden State Warriors. Game 7 naman ang Denver Nuggets kontra OKC Thunder. Sa pihak naman mga kabyanan, all set na ang clash sa tunga sang Indiana Pacers kag New York Knicks matapos giginlutos ang New York Knicks ang Boston Celtics kaina sa ila Game 6 semi-conference finals match mga kabyanan sa score ng 119-81. Duwa na lang 40 ang bansi. May gidjagin tagaan tsansa sa New York ang Boston mo. Imaginable, sobra 30 ng bansi, labot na gani 40 pero mga star players pila na lang kami minutos, no? Mga 3 to 4 minutes na lang kagin pagwa tanan nga mga star players ang first 5 nila kag nakasulod ang bench players nila. Dira mo makitaan niya nga kung ano ka desidido gid ang New York na tapuson ng hampang subong adlaw. Nang taon ta mga match-ups, storyahan ta man ina karon diri sa aton nga pagpangalaga. 12 minutos pakaligid sa takna nga alauna sa hapon. Mga kabiran, sa aton nga pagbalik, makaupod na nato ang aton nga bisita diri sa programa Sports Zone. Magabalik lang ang programa Sports Zone. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita pwetang baywang at susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ang suwit-sit ay bang-bang-bang, ang suwipor ay bang-bung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. 16 minutos, mga kaligad sa takna nga alauna sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sport Zone. Mga kabiyanan, makaupod naton sa piyak nga linya. Mga kabiyanan, makaupod naton ang wife ni Sir Edwin Caro Laruan. Mga kabiyanan, si Sir Edwin, kilala ini siyang broadcast journalist. Kag sama ni Sadto ang sports director sa Central Philippine University. Iti naka-inspire gid ni siya sa madamo nga mga football players. Iti magpursige sa patag sang football. Kag subong or kahapon ginpatigayon ang opening sang second Edwin Caro Laruan Memorial Football Festival. Nagluyag na ton magbuha sa pila ka mga detalye kamusta ang pagbaton sang mga football group sa sining nga kahiwatan. Makaupod naton si Ma'am Claire Laruan. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Maayong hapon din, Sir Paul. Maayong hapon sa ating tanag na viewer. Ma'am, antes kita kamusta no sang mga events sa hiniwat nga Memorial Football Festival. Ma'am, paano ini na umpisahan ining football festival? Iti masiling naton tribute man kay Sir Edwin Caro Laruan. Si Edwin, maliban yung first director sa CPU, pero first love niya ang football. Naging LMO siya, local media officer sa Kaya Football Club na nag-represent ng Iloilo sa atin sa PFL. So, ang football alam siya sa iyang heart, kag taga-Barotac sa. So, pag nadula siya, we decided to have the Edwin Caro Laruan Memorial Football Festival kay para hindi mo siya malipatan kag balaan every May, birthday niya May 24. So, tribute namon kag sa mga football friends niya sa iya. Nadumduman ko pa ni isang una, ma'am, si Sir Edwin. Kada may mga may mga events or hampang ang Kaya FC. Siya nag-top sa amon. Kagti siya ning na ma-promote no ang hampang man sa Kaya Ilonggo based nga team. Oo, exacto na. Kay nagdako sabi sa Barotac. So, ang football na pamalaytay din sa iyang kaugatan. Yes, ma'am. Oo, na makita gid nato no kay yang CPU nga daan, ma'am, ever since kilalaman nga naga-produce man sa mga madamo man nga athletes sa patag sa football. Yes, exacto na siya. Kag timely din siya kay every May birthday niya kag dumadumduman siya sa mga tao kung gaano kami sa Bunda Football Festival. So actually nila sa festival, it's a sort of reunion sa mga football friends kag sa mga tao nga nabuligan niya kag nagbulig man sa iya sa football. When you say nabuligan, ma'am, in what way abi sila nabuligan ni Sir Edwin man sa hampang nga football? Si Edwin, isa sa mga people siguro nga why lang kasi balo, pero he helped a lot when it comes sa football community. Madamo siya sa mga football players, mga national players natin subong, and ang mga varsity sa other schools sa Metro Manila nga halin diri sa Barotac na kahit pa paano nabuligan niya mapasulo sa eskwelahan, and most especially ang mga varsities nga diri sa CPU. Ang mga deserving students wala nga negligado pero may abilidad. So ginabuligan niya gid na nga maka-eskwela kaya ang iyaya eskwela ka mo para makahampang ka mo. Kaya kung makagraduate ka mo ang trabaho ara na da. Hindi nga maghampang ka mo. Kaya iba-iba ginagamit nila nga mahampang kami para maka-eskwela kami. Pero kay Edwin it's the other way around. Dapat mag-eskwela din ka mo para makahampang ka mo. So ang mga kabataan may potential
pero alang-alang financially, ginapangitaan niya sa agi para makasunod sa mga programs ng varsity. Masiling naton ma'am ngati na tandog gid ang na kadamo sang mga natandog nga mga kabuhi ni Sir Edwin, hindi lang man sa football kundi sa pag-eskwela kanila nangin palagyan si Sir hindi na nga anuman sa ilang help sa kun anuman ang ilang estado sa ilang pangabuhi. Yes. Actually, hindi lang siya sa football, pero sa other sports man, nagaka-amaze lang ko ganito kay kung may makilala ko ng mga parents, siguro sila makabal, ma'am, dako binabuling ni Sir sa amon. Kaya kung wala siya, ang gusto magpa-eskwela ko mga bata. Kung daan mo na wala, sinasagot ko nga, I was thinking, amo lang na kay sports director sa he has to do his job, pero mas dalong pagali ang mga nabuligan, ang mas damo pa ang mga nabuligan niya. Ma'am, ano kadugay si Sir Edwin nga nangin sports director sa CPU? The mga mag 5 years siguro, kaya he started like May or June 2018. Tapos, hasta na nga nagkaliwan siya sa August 2022. Ma'am, ining football festival gani ma'am, hindi lang ini sa Iloilo nga mga teams ang nagpasako. Yes, this is actually our second football festival na. Ang last 2023, nagkakasibutugan ni Kito ng mga kilala mo siya ng mga friends siya from Happy, from Negros. So, within 6 kag Negros Island, may mga representatives diya sa Cebu. Kag sa nakita naton ma'am sa mga categories may ara man nga para sa mga kababainhan naton nga naghampang sa football. Yes, may soccer months kita na category. So, gamay lang na sintan naglitra kay not all man ng mga soccer months nag-aibra sa football, no? Yes. Pero may mga ginikanan na nagaupod sa mga kabataan nila, especially sa mga gagmay. That's why ginungan namon yesterday ang iyasang soccer month sa mga gagmay natin ng mga kabataan. Nakita natin, ma'am, no? May mga videos kita nga nakita. Ngati bata pa, pila pa lang edad nila. Maumpisahan na sila bala train, makita na pala kung may potential i-develop agad. So nami ining football festival ma'am ay mangin palagyan maka-discover kita sa mga football athletes. Exacto. Ginambal nga nila train them young. So, Edwin, advocate siya sa grassroots program, hindi lamang sa football, but sa other games. So, dapat bata pa lang ginatuluan na natin o ginatrain na natin ang mga bata kung anong nilid nila. And later on, makabuli din ang hapon sa ila. Ma'am, aside sa imo, ma'am, sindusin niyang ang mga kaupod mo, nagbulig para nga matigayon ng football festival? Kasi kung ako lang hindi ko may kaya, especially nga ang knowledge ko technically sa football is limited. So I'd like to thank the JCFC and ELBFA sang Barotac Viejo. Barotac Nuevo, I'm sorry. Ang football club na sang buhi pa sa Edwin, ang man ang ginasakda again. JCFC, Barotac Nuevo, and Elmer Lakmit Budia Football Academy. So, ang JCFC kay Sir Chifi kalibdong na siya actually nga football club na nabi sa Barotac. Kaga ang Elmer Lakmit kay Sir Elmer man siyang Barotac Nuevo man siya. So, mga pillars man sa football. Yes, ang ginaano nila. So far, ma'am... So, sila nila facilitate sa kanan. Yeah. And of course, the CPU gali, ang CPU football field, ang CPU administration, na sila ang nagpagamit na din alam kita ang magamit ang football field nila. So far, ma'am, kamusta ang hinampanganay sa humalin kahapon tugtog Subo? It's actually overwhelming kaya we are expecting only 12 teams per category. We have 10 categories. U7 under 7 years old, U9, 11, U13, U15, U17 boys and girls, may soccer moms kita, may men's open, kag 40 above. So, tag-12 lang siya dapat kasi kada category, pero nakabot kami kaya nakalabot kita around 100 plus, more than 120, 130 plus na mga team na nag-ilig halin kagapon. Ang yesterday natin, mga gagmay siya. So, from U7 hasta sa
U13 plus the soccer month. Dito nga namon kay hindi siya kaya sa isa lang adlaw kung tanan na category, isa lang ka adlaw. 100 teams so buot silingon ano gidya full support gidya ang hindi lang Ilonggo community no kundi ang ibang naghampang sa football diri sa aton sa Western Visayas. Yes, actually damo pa gusto mag-join pero nag-close na ang registration earlier so hindi na siya namon ma-accommodate kay hindi na natin mangabol ang 2 days kung i-accept pa namin sila. Last mang sang una gidyang football festival kumpara subong mas damo ang nag-join sa sining Yes, oo. Kaya last time natin na festival, 1 day lang siya dito sa Baroka. Pero subong abi kay damo sa 2 days sa namon. Basta mo bigla subong. Last year siguro mga 75 lang to. Subong niya nag-double sa or more pa. So basi ma'am sa masunod nga football festival mas mas lawig pagid or pila dapat ka pagid ang kinahanglan naton Yeah. Kaya nga awareness ang tao. We are looking into that. Yes. We are looking into that actually. Pero we are conducting our festival every 2 years lang. Kahit daw mahapon man to learning. So every 2 years lang kita. So karon ma'am, ano na lang ini no? Mga ulihin na lang ini nga mga categories ang subong nga hapon. Yes. Ang mga dalag po na subong halin kita U15, 17 boys and girls tapos ang men's open ang above 40 natin nga mga categories na natin nabihin. Ma'am, bilang wife no ni Sir Edwin, ano ang feeling mo ma'am ngati amo ni kainit ang pag bato no sa sining football lang na utod kita no lang gid 28 minutos makaligad sa takna ng alas kun alauna sa hapon kung taluat si ma'am no pila ka mga pamangkot naman para kay Ma'am Claire namikid kikadamo sa mga teams no 100 teams ang nag-join sa 12 tanan or sa 10 tanan ka kategorya. Okay, nagapanumbalik sa piyak na linya si Ma'am Claire Laruan. Ma'am, bilang wife no ni Sir Edwin, ano ang feeling mo ma'am ngati pisar nga wala na si Sir Edwin amo ni kainit ang pag suporta sang football community sa inyong football festival? I am so overwhelmed. I am happy. Bisan, amo na pala bisan wala na si Edwin pero wala din siya nagipatan sa mga friends kasi mga kilala kasi ang football community mismo. Ara sila ginapon to support and to help us para nga ma-disseminate man ng iya kasi nga we have to start our kids, we have to start to train them young para nga magsako sila mapuslan din nila. Kapisar nga ti wala na si Sir Edwin ma'am nagapabilin iyang legacy no sa sining mga na nabuligan niya. Yes, ang na. That's why nga actually on our part no, especially sa akon kasi solo parents nato mabudlay maglagas ang tanan time, financial aspect and everything tanan mga responsibilidad mo sa trabaho but then tinatry ko siya nga ma-continue ang mga project parang ang iya ginagpisan sila ma-continue namon kung saan wala na siya. Yes, ma'am. Lastly, ang imo na lang mensahe, panawagan sa aton mga kabyanan. Una din sa pasalamat ako sa JCFC, ALBFA, sa Central Philippine University, sa football community, sa tanan namon nga mga sponsors kag mga donors na why din magduha-duha mag-say yes to help us to conduct this football festival. Kag sa tanan ng mga coaches, sa tanan ng mga teams na nag-join dali kag kagapon sa amon. Madamo gid na salamat. I hope to see you all again sa 2027 naman. With this, madamo gid nga salamat Ma'am Claire Laruan sa tiyempo ginhatag mo diri ma'am sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you Sir John, mayong hapon. Pati ang mga kabyanan si Ma'am Claire Laruan. Siya ni ang wife ni Sir Edwin Caro Laruan.
Marami isang feeling, no, nga bisan ngiti, wala na si Sir. Pero ang legasiya niya bala sa patag sang football, sa mga nabuligan niya, nagapabilin nga buhi. Umalagi lang kita sa kalibutan, mga kabyanan, mugid na iyang kamaturan. Pero ano bala ang naubra naton sang kita buhi, Padre, sa kalibutan? Kadua na ini nga, nga football festival. Kag nagadamo ang naga-join. Siling ko gani kay Ma'am, base sa sunod sa 2027, mas damo pag gid teams. Kag dapat kung subong duha ka adlaw kasang nagligad 2023, isa lang ka adlaw. Subong duha ka adlaw base sa next sa ikatatlo nga football festival nila base isa ka semana na. Pati mahapo-hapo man gani sunod sa iya. Kasi bisan siya nagakakibot siya, may mga nagapasalamat sa iya sa bunabla, no? Ang nami sa feeling nga ang imo partner sang una kadamong sang mga kabuhi nga natandog. Pinapangitaan gid sang paagi. Siya mismo si Sir Edwin sang una siya nangin palaagyan man para sa pila ka mga football players na makahampang makaeskwela sa mga dalagko nga universidad sa bahin sang Barshoman nila. Muna nga mga kabataan subong hindi gid kamo magsiling ay pigado kami. Ay hindi na mo na masarangan, hindi na ko magpadayon sa pag-eskwela. Dapat kung ano man ang mga panghangkat na inyo ginaagyan, magpabiling gid kamo nga positibo. Hindi gid kamo madulaan sa paglaom. Hindi ka mo mag-give up dayon kay nagapati kita nga kung ikaw mapisan, ikaw may handom sa imo pangabuhi, sigurado may malabot ka gid. Basta magpursige ka lang. Damo ka sang agyan, damo ka gid na sang agyan nga problema, pagdilaw, pero hindi gid ka mo mag-give up. May mga tawo gid na iya nga mangin instrumento nga buligan ka mo. Nagapati kita nang imati na lagon, no? Ining event, no? Ining second Edwin Caro Laruan Memorial Football Festival. Duat madamo gid nga salamat kay Ma'am Claire Laruan sa Tiyempo. Sang una, isa man ni ka broadcast journalist si Sir Edwin. Hindi kita magsala sa bombo ni Sir. Naging sports director man sa Central Philippine University. 34 minutos magaligid sa takna nga alauna sa hapon. Dugang nga mga balita sa pagbalik sang programa Sport Zone. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan. Maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo! Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort. Ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Diyos naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Ako din ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact,
what is data and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Oh, kamusta ng date ni Elmer? Oh, sobra ka yatang in love. Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina! Uy, Julie! Julie, ano nangyayari sa'yo? Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Nirape ka niya? Halika, pumunta tayo sa Police Women's Desk. Matutulungan nila tayo doon. May iba-ibang sitwasyon na pwedeng mangyari ang rape. Ang Anti-Rape Law at Rape Victim Assistance and Protection Act ay nagbibigay tulong sa mga biktima ng rape. Para sa mga kaukulang tulong, ang Police Women's Desk ay handang mag-imbestiga para makasuhan at makulong ang mga may sala. Ang DSWD ay nagbibigay ng libreng counseling services para sa mga biktima ng panggagahasa. Pumunta sa inyong barangay o munisipyo para sa iba pang programa at serbisyo ukol dito. Babae, may karapatan ka. Kakampi mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na mag-aahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pabamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ang pagka-agresibo ukon kaimulon ang nagtulod sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payansang imulinghot na panghuna-una. Gintudluan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit nga magsupak sang layi. Ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag gilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na istasyon sa pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law upon RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tugtog 5 ka milyon.
isa ka pahinumdum sa Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, NBP, kag ilang istasyon. Iniulat ng DENR na mahigit sa kalahati ng kabuuang dami ng coral reef o bahura ang nasira na sa Pilipinas. Kadalasang dahilan ng pagkapinsala ng mga coral reef ay ang paggamit ng dinamita at lason sa pangingisda. Bunga nito, patuloy na muunti ang huli at kinikita ng mga mangingisda. Magtamag na tayo sa dagat. Ni pang-ulam natin, halos wala tayong mahuli. Sana po, alagaan natin ang mga coral reef para marami pang mahuling isda. Sana po, sa mga gumagawa ng batas at mga nagpapatupad ng batas, huwag ninyong hayaang masira ang mga coral reef. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. 46 minutos magaligan sa takna nga alauna sa hapon, padayon ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Sport Zone. Mga kabyanan, ano ayan ang aton sining reaksyon sa sining ginaplano? So hindi na niya ginaplano Madayon na gid Madayon na gid ni ang hambang ni People's Champ Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios sa Hulyo 19 sa Las Vegas. Despite being out for 4 years sa professional boxing scene, magabalik siya sa boxing ring. Kag ano pa siya rank 5 pa siya sa welterweight division base sa World Boxing Council. Sa edad niya nga 46 anyos, wala pa siya kahampang mga lapit na ni 6 years ka wala siya nakahampang professionally. Yang number 1 sa karon sa welterweight division si Devin Haney, followed by Solomane Sihoko, Conor Ben kag Egidius Cavalioscas. Ito isang nagligad si Mana ini before sang eleksyon inanunsyo ini nga may mga nag-confirm nga magabalik si Pacquiao sa boxing with the challenge si Barrios sa WBC welterweight championship belt. Ang pamangkot sini kaya pa ni Pacquiao. Sa tutuod lang yung maghati bala ang imong reaksyon, nalipay ka nga makita liwat si Pacquiao nga maghampang sa boxing, pero ang pamangkot bala masarangan niya pa sa edad niya nga 46. Malin nga na lutos. Ang last galing nga professional fight ni Pacquiao, August 2021. Hindi nga September 2019. Ang last niya nga daog, amo niya ang sang 2019 kontra kay Keith Thurman. Pero umalin sa tula na siya nakadaog kinapirdi siya kay Ugas sang 2021. Yordenis Ugas. Kasi amo to nagdesisyon siya nga mag-retire. Kaya mo na yung pamangkot, makadeliver balas ang performance si Pacquiao, mati gina-expect sa mga fans. O kung patulugon siya ni Barrios. Kasi ipakita nga youth prevails over experience sa siningation. Ang namin niya si instead abi sa bataon, abi butan tabi si Mayweather na lang no? Hindi, wala naging batiya si Mayweather. Subong, nagahipos-hipos na to si Mayweather. Subong. Pero kita, padayon lang kita sa pagsuporta kay People's Champ Manny Pacquiao sa iyang plano na pagbalik sa boxing. 50 minutos makaligan sa takna nga alauna sa hapon. Sa ibang panaton nga balita,
Si Pinay tennis sensation Alex Yala kagang pud niya nga si American Grand Slam champion Coco Gauff na eliminate sa quarterfinals ng Italian Open Women's Doubles. Nalutos sila mga kabyanan sa defending champs nga si Sara Errani kag Jasmine Paolini sang Italy 7-5, 3-6 kag 10-7 sa first set. Daog sila, no? Ang Sambuwa giniwat sa Grandstand Arena sa Foro Italico, Rome. Okay, nag-surge ang duo ni Iyala kag ni Gauff with a 5-3 lead sa opening set. Only to see the Italian pair rally to claim the set, mga kabyanan. ₱51 minutos makaligat sa takna nga alauna sa hapon. Mga kabyanan sa basketball, no, sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, ang Gilas Pilipinas has been drawn into a challenging group. Pupod sang Gilas sa Group A ang Australia, New Zealand kag Guam. Ang Philippines magakompete sa Group A. Hindi na ito bangon yung two of the region's top-ranked teams. Ang Rising Guam squad. Maginapangunahan ni San Miguel guard, Jericho Cruz. Ang Australia nasulod sa qualifiers na ranked number 7 sa FIBA World Rankings. Ang New Zealand ranked number 22. Philippines is currently ranked 34th and Guam is at number 88. Ang draw giniwat sa Tuesday sa Al Hazm, Doha, Qatar. Ang host ng 2027 FIBA World Cup led by FIBA Global Ambassador and NBA legend Carmelo Anthony. Ang qualifiers will tip off sa November 2025 and will run through 6 windows to March 2027. Ang top 3 teams sa kada grupo will advance sa second round. Sa next round, 12 teams will be split into 2 groups. Top 3 from each group and the best 4th place team overall ang magasulod, mag-advance sa World Cup. Ang Qatar as host nation, na-secure na nila ang automatic berth sa tournament. Ang Philippines is aiming to qualify for its 4th consecutive World Cup after appearances in 2014, 2019, kag 2023. Kung nadumduman nyo sa 2023, naghampang si Utah Jazz star Jordan Clarkson. Nagsubong ang maghampang sa qualifiers. Si Justin Brownlee, ang naturalized player na to. Seven years ago, kung nadumduman nyo ang insidente sa tunga sang Gilas Pilipinas kag Australia, sa din ginakuyog mga kabyanan sang Gilas Pilipinas, ang players ng Australia, mungod sang mahigko nila nga panghampang, that led to multiple player ejections. Pero ang isa man kabalantayan diri, kung maga-improve bala ang Gilas sa hampang nila kontra Australia or mangin lopsided sa gihapon ng hampang. Kung New Zealand naman ang pag-istoryahan, napirdi naton ang Tall Blacks sa FIBA Asia Cup last year. Pero antes ang World Cup qualifiers, ang national team magatutok anay sa FIBA Asia Cup sa August. Sa di na magapanagbalay ang Saudi Arabia. Ang Philippines campaign sa World Cup qualifiers maging pivotal not only for its 2027 aspirations, para ma-maintain man nila ang ilang posisyon bilang regional basketball force. Kiti kung madumduman nyo, nagkampiyon ang Philippines sa Asian Games. ₱55 minutos magaligat sa takna nga alauna sa hapon. Publiko, Radyo Pilipinas,
Mga kabinaway na kita sa tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Sport Zone. Ginapasalamatan naton aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Alan Defante sa studio sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Kung di ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,